Vice President Sara Duterte said she will once again skip the NBI investigation on her alleged death threat against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI, ay pwede namang hindi pumunta. This is a good move. Mas maganda ho ito, mga kotsero. Pumunta na lang siya sa prosecutor's office. Doon siya magsalita. Alam niyo mga kotsero, ganito ho kasi yan. They want to keep this investigation under wraps. Gusto nila yun. Yun ho ang gusto nilang makontain yung publicity. Ang gusto ho nila, walang ibang makaalam ng mga pinag-uusapan. Kahapon po, mga kotsero, natuklasan natin na si Sara Duterte walang balak na humarap sa NBI. Which now begs the question, akala ko ba matapang? Akala ko ba astig? Nire-rebrand si Sara, mga kotsero. Nire-rebrand siya ngayon. Ano ang bagong rebranding? Si Sara Astig. Yan. Yun ang bago nilang drama ngayon. Oo, pangmasa talaga eh. Oo. Nasaan yung astig? Ba't nagtatago yung astig? Anyari? Bakit umiiwas sa subpina ng NBI? Akala ko ba matapang? Nasaan ang tapang? Kasi nga ho, mga kotsero, kahapon, ito ang sinabi ni Sara Duterte. VP Sara skipping NBI probe into death threat. Oo, akala ko ba astig? Nasaan yung astig? Ba't nagtatago yung astig? Vice President Sara Duterte said she will once again skip the NBI investigation on her alleged death threat against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Duterte made the pronouncement after asking the NBI to move the schedule of its initial summon on November 29. The NBI has since rescheduled it to Wednesday, December 11. Ito yung pinakawalang kwentang excuse na narinig ko sa buong buhay ko. Ito yung katumbas ng The Dog Ate My Homework. Sa pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI, ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman daw mag-submit na lang ng sulat or affidavit. Depende sa aking desisyon or position paper, so hindi rin ako makapunta. Alam nyo mga kotsero, sana talaga hindi lang siya pumunta. This is a good move. Mas maganda ho ito mga kotsero, pumunta na lang siya sa prosecutor's office. Doon siya magsalita. Alam nyo mga kotsero, ganito ho kasi yan. They want to keep this investigation under wraps. Gusto nila yun. Yun ho ang gusto nilang makontain yung publicity. Ang gusto ho nila, walang ibang makaalam ng mga pinag-uusapan. So, paano nila gagawin yun? Through affidavits. Kasi hindi niya kailangan maglabas ng statement. Pero alam niyo, ito lang naman yun sa akin eh. I think ang ating pong gobyerno ay nagbigay na ng karampatang paggalang sa ating vice-presidente. Nagbigay na po yan ang ating mga ahensya ng karampatang paggalang sa opisina ng vice-presidente. Kumbaga, sagad na. Lahat ng courtesy ibinigay na kay Sara Duterte. Lahat na. Lahat ng courtesy ibinigay na sa kanya. Lahat ng paggalang ibinigay na sa kanya. Pero this time, mga kotsero, it's different. Iba na ho ang sitwasyon ngayon. Nung una, pwede yung pang paikutin na yung mga ahensya ang agresor. Nung una. Ngayon ho, hindi na. Why? Kasi ho, si Sara Duterte na ngayon ang gumawa ng krimen. The person who committed the act of the criminal act is the Vice President herself. Hindi ho ba? Ito ho ang kanyang patuloy na pagtatago para makaiwas sa responsibilidad ng siya mismo ang gumawa. Para makaiwas siya sa responsibilidad ng mga kasalanang siya mismo ang nag-umpisa. Yan po ay hindi alinsunod sa kanyang oath of office. Well, what do we expect? Duterte! Wala akong kastigan sa pinaggagawa ni Sara Duterte. If anything, kabalahuraan po ang ginagawa niya. Kababuyan, kabastusan, yun po ang kanyang ginagawa. Napakalinaw na po niyan, mga kotsero. Kaya po, mga kotsero, ang DOJ ay nagbabala na. Kasi mga kaibigan, ang DOJ, ang NBI po, ay isang ahensya sa ilalim ng DOJ. Ano po ang sinabi ng DOJ? Sara Duterte urged by DOJ to attend NBI probe. Ayan na, nagsasalita ng mga ahensya labang kay Sara Duterte. A top official of the DOJ on Tuesday urged Vice President Sara Duterte to attend the inquiry of the NBI into her controversial kill remark against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bakit? Kasi mga kotsero, that's part of the legal process. If they believe that she's better off not attending, that's their lookout. Sabi, kasi ang dahilan nga ni Sara Duterte, that's a matter that would be left to the discretion of their defense team, but it would be best if she would present herself because that's part of the process. Okay, ngayon mga kotsero, ito na. Kung ako magbabasa nito ng statement ng DOJ, this comes as a somewhat a veiled threat.
Ito ay isang pagbabanta pero hindi halata. Hindi ho halata ang pagbabanta. Bakit? Mga kotsero, inuudyokan ka na eh. Binibigyan ka na kumbaga tulong na lang sa'yo ng NBI. Tulong na lang sa'yo ng DOJ. Pumunta ka, harapin mo yung ginawa mo. Tulong na lang namin sa'yo yan. Para hindi na madagdagan pa ang yung mga kinakaharap. Yan ay parte ng due process. Ngayon, mga kotsero. Take note. Nasa atin pong nasa atin pong constitution yan. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Yan po ang nasa ating Article 3 ng Constitution. Unang-una pa yan. Due process, mga kotsero, simple lang pong ibig sabihin yan. Yan po ang pagbibigay ng pagkakataon na ikay madinig sa isang paglilitis. Yun lang ho yun. Wala na hong iba. Huwag na ho natin pahirapan pa ang pag-iintindi sa due process. Ang due process po ay ang pagbibigay ng pagkakataon na ikaw ay madinig sa isang pagdinig. Yun ang due process. Ngayon, dalawang subpina na yan. Baka gusto mong tatluhin pa. Kasi mga kotsero, feeling ko itong gusto nilang gawin. Ito yung gustong gawin ng parte ni Sara Duterte. Gusto niyang gumawa ng drama kung saan siya yung magmumukhang biktima. Bakit to? Kasi kapag sa pangatlong pagkakataon, kapag tayo pong hampas lupa, pag akong hampas lupa, mga kotsero, ang let's say binigyan ng subpina at hindi ako humarap, at the first instance pa lang, kinabukasan, may manhunt na. Lalo na kung public enemy number 1 ako, mga ganun. Yun talagang malala. Kinabukasan, may manhunt na agad sa akin. At pag namataan ako, kung nasaan man akong lugar, posas yan. Diretso ako sa NBI detention facility. Warrant agad yan. Wala nang patumpik-tumpik dyan. Pag hindi ako naka-attend ng preliminary investigation sa subpina, hindi ako sumagot, dediretso na yan sa DOJ, dediretso na yan sa korte, tapos noon, warrant na para sa akin. Feeling ko, ang gusto ni Sara Duterte, ganun. Gusto niyang gumawa ng eksena kung saan siya yung magmumukhang biktima. So, ang gusto niya, mag-alakibuloy, pabiktim, hahantingin siya, papabidyo siya, nakaposa siya, tapos ano yung sisigaw niya? Inaabuso ko ng administrasyong Marcos! Tingnan niyo ang ginagawa sa akin ng Marcos! Tingnan niyo! Ang ginagawa sa akin ng administrasyon, ito ay paglabag sa aking karapatang pantao. I am the Vice President. Ayan ang gagawin yan. I have the mandate of 32 million Filipinos and this is what you do to me. Ganon. Tapos people power, etc. etc. Kasi hindi ho niya maiiwasan yun eh. Hindi ho niya maiiwasan yun, mga kotsero. Kasi alam nyo, mga kotsero, ang gulong ng hustisya, lalo kapag nakapag-file na ng kasong NBI at pumasa ito sa DOJ at na-file sa korte, tutuloy-tuloy yan. Hindi ho titigil yan para kahit kanino. Hindi ho titigil yan. So kapag naglabas ng warrant of arrest, ang korte, halimbawa, naglabas ng warrant kasi hindi humaharap eh. What do you think will happen? Di da drama-drama siya. Alakibuloy. Or ito. I have a feeling na pinuposisyon niya yung sarili niya na parang bagong Ninoy Aquino. Without the murder. Without the martyr or murderer part. Oo, ganun. Without the martyr part. Pwedeng ganun eh. Pwede naman niyang gawin yun. Madrama nga eh. Di ba pinagplanuhan na nga niya yung kanyang assassinate me drama sa House of Representatives? Natunugan lang. Kaya nga ililipat si Sulaika Lopez sa BJMP dahil natunugan ng mga House of Representatives. Magpapa-assassinate me itong si Sara Duterte. Ganun ang mangyayari dyan. Bakit? Kasi yun lang yung paraan para mailusot niya yung sarili niya ngayon. Wala na ibang paraan. Ganun lang naman kasimple yun, mga kotsero. Kaya nga sinasabi nga ng DOJ, sumunod ka na lang sa proseso. Kasi ang problema dito, mga kotsero, dahil pinagbigyan siya ng ilang beses, hindi na siya pwedeng magsabi na hindi siya binigyan ng due process. It is technically a waiver of her right to be heard. Yung kanyang ginagawa. O, di ba? Baka doon ang direksyon ng drama. O. Arrest me. Ganon ang drama. Ang kaso, ang pangit niya umarte. Hindi kaya. No? Wala makukonvince. So, mga kotsero, tingin nyo ba si Sara Duterte ay naduwag sa NBI? Tingin nyo ba? Ako, mga kotsero, I can safely say na naduwag talaga siya. Naduwag. I think she is more guilty than what she's letting the people know. Guilty siya. At may obligasyon siya. Duterte, duwag. Sara, astig. Wala na yun. Anong astig ni hindi maharap ang NBI? Ulitin ko, mga kotsero. Kung hindi ka guilty, madaling humarap. Kung hindi ka guilty. Halimbawa ako, patawag ako sa Kongreso, sabihin, Jared, saan ang galing ang kayamanan mo? Papakita ko, yan bangko. May issue kayo? Ito, deed of sale, Pak, deed of sale. Ito, mga revenue ko sa YouTube, Pak, may issue? Bakit? Wala. Inosente ako eh. Sila. Si Sara Duterte.
Hindi makaharap ng NBI. Ni Quadcom, hindi niya naharap. Ni Committee on Good Government, hindi niya naharap. Ganun siya kaduwag. Anong astig? Hindi, duwag siya. At kung yung karuwagan ni Sara Duterte, ang tinatawag niyong astig, hindi ko alam kung ano ang tapang sa definisyon ng mga DDS.